Oy, good news! Pirmado na ang US at Iran deal. Ayon kay US President Donald Trump, mga tol, ilalabas daw ang buong detalye ng kasunduan matapos ang formal na paglagda nito sa Switzerland. Ano ba? Pirmado na ba o meron pang formal na paglagda? Well, para malaman natin ang buong detalye, alamin natin yan dito sa Balitang Panonoorin natin. Samahan ninyo ako, mga tol. Alright, welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa mula rito sa Net25 News and Information, mga tol. Panoorin natin itong balita. Sabi rito, US-Iran deal, pirmado na, no? Para malaman natin, mga kapatid, samahan ninyo ako. Pirmado na ang kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Good news yan, no? Ayon kay Pangulong Donald Trump, ilalabas ang mga detalye ng kasunduan pagkatapos ng formal na paglagda ngayong Biyernes. Si Chantal Santos para sa report. So isa to, mga tol, sa mga magagandang balita na so far narinig natin ngayong taong ito, 2026. Kasi kung maaalala ninyo, Pebrero pa lang ng taong ito, sumiklab na tong digmaan na to. At yun na nga, nagbunga yan o nagdulot yan ng pagtaas ng presyo ng krudo at sa ibang parte ay nagkaroon din ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin na nagdulot talaga ng matinding hirap. Naalala ko may mga balitang ipinapakita na sobrang haba ng mga pila, sobrang dami ng mga taong nag-aantay ng masasakyan kasi yung ibang tsuper, yung ibang mga bus, jeep, ayaw nang bumiyahe dahil sa sobrang taas ng presyo ng gasolina, tapos hindi naman nagtataas ng presyo ng pamasahe, wala na silang kinikita kaya minarapat na lamang nila na wag na lang bumiyahe. At dahil doon, mga tol, napakaraming na-stranded. 'Di ba? Naalala ninyo yung mga yon? Eto halos itong buong taon na to hindi naman buong kalahati ng taon na to, mga tol, hindi talaga naging maganda. So ngayon, eto, sana magtuloy-tuloy, papasok na bare months hanggang matapos na sana ang taong ito, maganda na. Bumalik na ulit sa dati yung presyo ng langis. Tiniyak ni US President Donald Trump na nalagdaan na ang kasunduan ng Iran at Estados Unidos. Bukod nito, sinabi rin ni Trump na bukas na ng bahagya ang Strait of Hormuz. Nice. Lubos na magbubukas ito anya kapag natiyak ng ligtas sa mga mina ang daluyan. At sana naman, ay wala nang mangyaring atrasan pa, no? Wala nang mag-back up o ano pa ba, pwedeng mangyari sumabutahe, no, dito sa deal na to. Very happy to say very signed, the deal's all signed, and the strait is already partially opened. As you know, they're doing a little hunting for a couple of mines that they've already found. But it's essentially ships are starting to go out now. On Friday, it'll be completely open. Ayon kay Trump, magiging toll-free na ang strait. I don't think we're going to need much help because we have an agreement where it's going to be open. And it's toll-free. We had a little argument on that. It's toll-free. So I don't think we're going to need much help. But I don't think it's a bad idea to have a ship or two up here from a few countries. Gayunman, sinabi ng Iran na sisingil ito ng service fee sa mga barkong dadaan sa Hormuz. Katabi si French President Emmanuel Macron sa paghahanda sa G7 meeting sa France, sinabi ni Trump na hindi pa sigurado kung dadalo siya sa signing ceremony sa Geneva ngayong Biyernes. Gayunman, tiniyak niyang naroon si US Vice President J.D. Vance. Ayon kay Trump, gustuin man niyang ilabas ngayon ang mga detalye ng makapangyarihang dokumento, kailangan maghintay hanggang matapos ang formal na lagdaan. Isa sa mga tinitignan ko, isa sa mga iniisip ko, nagkasundo na itong US at Iran, lalong-lalo na doon sa usapin ng nuclear. Kasi isa to, mga tol, saan nagpapatagal doon sa sa deal. Kasi nga sinasabi ng US hindi pwedeng magkaroon ng nuclear weapon itong Iran. Kailangan ihinto ng Iran yung
doon sa proyekto nila yung uranium enrichment program, no, kasi isa yun sa ng mga mahalagang sangkap para makabuo ka ng nuclear weapon mo. So siguro doon sa napagkasunduan nila, baka pumayag na rin siguro ang Iran na talagang ihihinto nila yung bagay na ganyan, no. Hindi na importante sa akin mga tol kung kaninong ego ang mananaig o kung kaninong ego ang natapakan, no, kasi marami sa inyo malamang sasabihin, inamin na ni Trump na talo siya. Meron din naman magsasabi sa inyo, wala naman pala ang Iran, talo sila. Wala na pakialam dun eh. Ako wala na akong pakialam doon kung sino para sa inyo nanalo o hindi. Ang mahalaga rito mga tol, dahil nga sa kasunduan nila, lahat tayo dyan panalo. Lahat tayo makikinabang. Lalong-lalo na mga tol, yung mga mamamayan na nakatira dyan sa lugar na yan kung saan nangyayari yung gera dati. Nang tanongin siya kung kasama sa deal ang sanctions relief para sa Tehran, narito ang kanyang sagot. No, it doesn't. Well, they have to. It's really a behavioral thing. If they do what they're supposed to do, that starts taking effect. Bagaman balangkas pa lang, minamarkahan ng deal ang pinakamalaking hakbang tungo sa pagresolba ng gerang pumatay na sa libo-libo at yumanig sa merkado ng enerhiya. Diba? Pumatay na sa libo-libo. Napakarami at gugustuhin pa ba nilang madagdagan pa yon? Ayon sa isang opisyal, isasaad sa Memorandum of Understanding ang istruktura kung paano gagalaw ang relasyon ng US at Iran sa hinaharap. Sinabi nito na anumang benepisyo para sa Iran, tulad ng paglabas ng frozen funds nito at sanctions relief, ay depende kung makikipagtulungan ng Tehran sa Washington ukol sa kanilang nuclear program. And the main thing is that Iran will not have a nuclear weapon. They fully agreed to that. Yun nga, nag-agree daw ang Iran doon, fully agree to that, sabing ganun ni Trump. With strong policing powers, and they won't have a nuclear weapon, which is what it was all about, because they probably would have used it if they had it. Chantal Santos, Net25. So napakahalagang balita nito mga tol. Ulitin ko, no, hindi na importante, ewan ko sa inyo kung importante yun, kung sinong nanalo sa kanila, kung sinong talo sa kanila, siguro kung ilan sa inyo, importante yun. Pero eto, kung titignan ninyo regardless kung nanalo Iran o Amerika, kung sino sa kanila ang nagpakumbaba o sino sa kanila ang tumanggap ng pagkatalo, kahit na sino. Ang importante rito mga tol, magbukas na ng tuluyan itong Strait of Hormuz, makadaan na dyan ng maayos yung mga barko na dumadaan naman talaga dyan, wala nang mga harang, wala nang blockade ng Amerika, wala nang bombahan na pag-atake sa mga facilities, pagbombahan. Alam nyo, isa na lang ang naiisip ko na pwedeng makasira dito no, kapag patuloy na isinagawa ng Israel mga tol yung mga pag-atake nila na pwedeng ikagalit ng Iran at pwedeng maapektuhan etong nalalapit na nga na opisyal o formal na paglagda, kasi ang sabi June 19, no, sa Friday yon mga tol. Ano pa lang ngayon, 17 pa lang ngayon, so meron pa tayong 48 hours. O, hindi lang 48 hours, higit pa kasi anong oras pa lang naman 'Di ba? Mahigit 48 hours pa. So napakarami pang pwedeng mangyari niyan. At sana sa loob ng oras na 'yan, higit 48 hours, wala na sanang maging hadlang pa sa inaasam nating ganap na kapayapaan diyan. No? Ano sa tingin ninyo mga kapatid? Pwede kayong magbigay ng inyong sariling reaksyon at opinyon. Hanggang sa muli mga tol. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.